Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another content. At isang viral na naman ng aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito kay Boss Aitan mga ka-plastic. At nagsisimula na naman siyang makipag-away na naman sa basketball mga ka-plastic, at ito yung isa sa mga nakakalungkot na hanggang ngayon ay ginagatasan pa rin siya ni Setsu mga ka-plastic. At hinahayaan lang ni Setsu na ganito ang gawin sa kanya ng mga tao sa tuwing maglalaro siya sa basketball. At hindi lang pala si Setsu ang gumagatas sa kanya mga ka-plastic. Etong si Joa Clemente, siguro nanay niya to. Ito, mismo magulang niya hindi niya mapigilan itong si Boss Aitan. Malamang sa malamang baka napapakinabangan din niya itong kita ni Setsu kay Boss Aitan, di ba? So bakit umabot sa punto na parang bumabalik na naman ang ugali ni Boss Aitan sa mga taong sinasaktan na naman niya ulit sa larong basketball? Ito kasi yung unang video, panoorin natin. Talaga hindi nyo magugustuhan yung mga pananakit na ginagawa ni Boss Aitan sa kapwa niya. Pero di ko rin masisisi si Boss Aitan eh. Kasi putang ina, mga tao na nakakalaban niya sa basketball ay parang masigit pa sa walang utak mga ka-plastic. So panoorin natin. Pinatukan, no? Hindi ko alam kung sino yung kumakausap sa kanya, kung si Setsu ba yan o ano. Diba? Sa mga dahilan kung bakit nawawalan tuloy ng respeto sa isang may kapansada na tao tulad ni Boss Aitan. Yun ay dahil ito kasi mga taong to, ang lakas kasi mang-asar. Tinatarantado nila sa laro. Natural, mababa ang pasensya ng taong yan. Diba? It's not funny na manakit itong si Boss Aitan. At the same time, hindi rin nakakatuwa yung mga ginagawa ng mga kalaban niya sa basketball. Diba? Ito pa, may isa pa siyang video rito. Box out, ino. Grabe oh, sinumpok talaga. Hampas. Binaton ng tolo. Talunin ko na, masyadong malakas eh. Sige, laro lang ha. Bay, tatalunin ka daw niya. Ano masasabi mo dun? Ambul lang oh. Ambul siya guys! Start pa ng laro, nananakit na. Hala, hihilo ako. Nahilo sa inyo. Nahilo na. Nahilo ako sa inyo. Yan ay isa sa mga dapat natin pangambahan kasi may Croson syndrome yung tao. May mga condition yan o may mga sintomas na yan. Habang tumatanda yung tao,
lalong nagiging vulnerable ang kanilang katawan. Hindi naman kasi sila kagaya ng mga normal na tao, di ba? Na nakakaaya pa nilang maglaro na matagal. Wag sanang mabot sa punto na may mangyari kay Boss Ethan, mga plastic. Maging yung magulang ni Boss Ethan walang pakialam sa kung anong kondisyon na mangyayari sa taong to. Ay nako, for the content na lang talaga, for the views. Yan ang reason kung bakit hindi binibitawan ni Setsu to. Even yung nanay niya mismo ginagatasan ng anak niya. Ginagawa ng content. Hindi man lang naawa dito sa taong to. Binubuli na nga, pinipisikal na siya, tapos pinapagod pa sa laro. Ano yung plan din ah? Pagkapo mo! Box out! Ino! Round pa ng injury, oh. Nangyari, pre! Sabi ko, ito yung wala yun. Ito! Wabag! Atake ko nga! Wabag! Masakit, atake ko. Ano pre, ano yan? Sensor! Namakay sa talo. Ano yung papal? Grabe. Sabi ko, lovely! Hey! Kalma lang, lamang lang, isa-isa lang. Rebound agad, pre, kunin mo agad. 40. Bang! Papagod na. Yun ang nanay niyo. On lang, pre, on lang. Ano on? On nga! On lang, pre, on lang. Pares lang, sor, parehas. Nakilapot din mo yan! Ano on? Ano on? Relax lang, pre. On lang, pre, pares lang kayo score. Oh! 1 to 10 yan. 1 to 10? 10! Hey! Pre, sa kanya, pre, nakascore ka. Sa palagay ko, lamang si Setsu dun eh. Palagay ko hindi ko lang na scoreboard eh. Parang pinapagod lang talaga ni Setsu tong taong to. Kawawa naman. So, ito yung pangalawang laban niya
ni Boss Ethan. Ito ay PC kalan din mga kaplastik. Malala. Gusto mo kalaban si Boss Ethan yan? Kukutin yung mata niyan. Wisit yan eh. Amin na. O ano? Kala mo lang ito, sisindak mo ah. Takina mo. Ayun lang. Kawawa. Ano na? Mapapalaban kami dito sa Rodriguez Compound. Ya, anong pangalan mo? Eman Rodriguez. Bakit gusto mo kalaban si Boss Ethan yan? Kukutin yung mata niyan. Wisit yan eh. Bullshit daw. Pre, ano sabi mo dun, pre? Tang ina mo, Imal. Laro lang ha? Ala? Wala pa. Maduming laro, no? An all one na. Amin na. Suntukan. O ano? Ano may tawag pero wala? Lupit mo ako, gangster. Ano? Papaman! Papaman! Dati hindi ka naman ganyan. Ready? Oh, kinain. Oh, bakban. Hold up. Wala. Papaman mo sabi mo, lampaw! Uy, uy. Uno? Sige, pre. Sige na. Jackson ka na lang eh. Iinsultuhan na yung dalawa. Tayo ka! Ha? Luyo? Ay, malapitan nga tayo dito eh. Hay! Ah, palmal! Eh, paano? Paano? Sopaw. Hal! Ayun niya, pre! Foul. Tinula. Mga larong ano talaga. Kawawa. Pabiling na. 2-1. Ino! Ano yun? Tawag na traveling. Ano yan? Layo yan. Hal! Rebound! 3-1. Bang! Tamba ka! Di ba, Ivan? Ano tingin ko siya? Layo kasi yung Ina! Lapitan mo, si! Ina! Amin, amin, amin! 4-1. Huh? Boxing ka ano mo eh! Uno! Amin! Balagsagan na nga ang laro. Uy, good yun! Napatay mo! Papali ako, taon? Tumawala? Tumaba? Inabahan mo nga ako, tumaba?
Ay, boy. Ha? Ami, wala kasi si Bal, nag-aamin ka. Oo. Mamaya ka sa mga viewers mo doon. Alam mo lahat, Ba, kasalanan pa niya. Eh, hindi naman siya may-ari ng page. Amin, amin. Ayun! Foul, page, foul, next one. Tingnan mo ka. Anong na? Bakit ko nanakit? Walang tawag? Sa amin may tawag. Ano pa? Mayor? Sige, bigay man. Bigay ka. Sige pre, 6-1 lang. 6-1. Puta, depensa mo kasi. 6-1 na daw. Layo ka sa lapit mo! Pero pressure mo, nilalaki mo ng mata eh. Bravo kasi! Ayaw, mama! Paul! Foul! Hindi mo lang! Layo! Rebound! Amin ah! Wala pa! Wala! Hoy! Pre, sa bola. Ang ina nyo. Wala. Huwag kang magalit, laro ka lang. Natarantado kasi. Over. Bambang! Pasukan mo, takot naman yan eh. Tubig. Tinagod eh. Doon! Ay na! Si Don. Tangat. Time out daw. Time out daw. Bago ko tumira, nagsabi na ako. Nakatatag mo talaga ako ha. Ano mo yung bola? Ayun o. Doncic. Reza! Rebound! Pabol! Pabol! Gusto! Ha! Batukan na. Kala mo kaya mo ako ha? Mahal ba na baka mawala ka? Bata ka pa? Amin! Amin! Oh, amin! Amin na! Double! Ano si? 7-1? Ano ka naman? Ano ka ba? Ano pa ako? Ay, oo nga, uno pa ako. Dapat nagsimba ka na lang eh. Boss! Kaya mo kasi tumira. Pagkakit mo naman kasi parang ulo. Wala yan! Walang yan! Time out muna. Ako! Ay na! Wala pa! Tama na! Tama na! Ha? Ha? Dapat mo kasi tumama na. Tama na! Wala? Bakit kung may tama? Tingnan mo! Kung tama, wala. Layo pa. Buka na, sa kabila. Yan lang na! Ha? Ayaw mo na? Sayang viewers. Sayang mo, ano ka? Sigat ka ng ano? Sa yung viewers. Yung tinatarantado nyo eh. Kalo ka pa. Dahil magkano ka na lang. Kaya starter ka na lang. Sa'yo pre. Ay na! Ay na! Ha? Masaya, masa. Masa. Masaya, masa. Yan. Ayun na, wala! Ayun na!
Yan, isa sa mga katarantaduhan ni Setsu na kinakawawa niya yung kanyang bata. So ito pa po, yung upload ng kanyang nanay na si Jonah Clemente. Panoorin natin to. Kuya, atras pa! Kuya! Mga kuya, patras ako! Labas doon, labas doon. Naliigan ah. Ayun. So, kawawang kawawa talaga si Boss Ethan dito. Ito daw yung payo ng nanay niya. Matapos gatas-gatasan at hinahayaan lang niyang tarantaduhin ni Setsu ang kanyang anak na si Boss Ethan. So panoorin natin bago tayo matapos. Naintindihan mo ba yung kalagayan mo? Na hindi ka normal. Ha? Sa mukha lang hindi ka normal eh. Iano ko na talaga sa'yo na hindi ka normal. Pag anong mangyayari, nakasakit ka ng kapwa mo, mama, ako ang mananagot. Kahit ganyan nakakatanda. Di ba 31 ka na, 30 ka na. Malapit na birthday mo. Kahit anong mangyayari, ako ang mananagot eh. Halimbawa, nasaktan ka nila. O ikaw makasakit. Eh pag halimbawa na nabagok yung ulo mo o napilayan ka, sa ospital ka pupunta. St. Peter. O sino ang magagasto sa ospital? Tayo. Ang tayo. Ikaw. Yan pala eh. Ay, gusto mo yun. O tapos, pag nakasakit ka, pag na-ospital yun, sino mananagot? Magsumbong yun sa pulis. Sino makukulong? Ikaw. O naman pala, di gusto mo yun.
Eh bakit mo ginagawa yung mga ganyang bagay? Alam mo, payo ko lang sa'yo, Hindi mo ba ang pangalan nito, Jonah Clemente. Alam mo palang mapanganib yung ginagawa ng iyong anak at inahaya mo lang gatasan ni Setsu, etong taong yung anak mo na si Boss Ethan. Sana noon from the start pa lang tigilan nyo na. Pero bakit hanggang ngayon kinokontent nyo pa rin tong si Boss Ethan? Alam mo pala may mga liabilities at accountability na pwedeng mangyari kung sakaling makadisgrasya siya o siya mismo ang madisgrasya. So, hindi maiwasan yan. Nasa basketball yan. Pangalawa, nasa hindi tamang pag-iisip itong si Boss Ethan. Diba? Isipin mo yon mga kaplastic. Wala sa tamang pag-iisip si Boss Ethan. Tapos, hinahayaan mo lang maglaro na maglaro. Paano na lang kung umabot sa punto nga na dumating yung araw na hindi, yun yan, yung mga speculations mo. Eh, sino nga naman ang kawawa? Ikaw. Buti sana kung si Boss Ethan ang makukulong o si Setsu. Eh, ikaw ang makukulong dahil ine-exploit mo yung anak mo na maglaro. At hindi tama yung pinaglalaro mo siya sa ganyang kondisyon, lalo na yung may sakit pala yan. Inaaya mo pinagtatawanan siya ng ibang tao. Ayun ang masakit. Alam mo pala yan. Pero pinipilit mo pa rin na hinahayaan mong gumawa ng content yung ibang tao sa kanya. Yun? Yago. Dati hindi mo naisip yun. Ah? Dati hindi mo naisip yun. Na ganun ang consequence. Ganun ang mangyayari sa akin pagka ganun. Ha? Hindi mo ba naisip yan? Ha? Gusto mo ko talaga makulong, doon na ako mamatay sa kulungan. Gusto ba yun? Pwede naman. Bakit nga ba hindi? Hindi nga. Pero alagaan mo si Clarence. Hindi ako. Ngayon, kahit nga kayong dalawa, hindi kayo magkasundo. Pwede naman ako. Sige. Ah? Gumawa ka ng kalokohan. Pag ako nakulong, doon na ako mamamatay sa kulungan. Hindi nga. Ayaw ko makulong. O, naman pala eh. Ayaw ko. Ano mangyayari? Ayaw ko makulong. Huwag ka nang gagawa ng hindi maganda. Pigilan mo yung sarili mo. Ilang beses ko na sinasabi sa'yo. Pag naglaro-laro lang, sport lang. Kaya sport eh. Diba? Kaya Ini-exploit tinatawag yan pa rin. sport kasi bawal manakit. Kung may masaktan ka, halimbawa si Moya, masaktan mo, katulad nun, masaktan mo, kung na-hospital yun, sino mananagot? Ikaw ba? Una sa lahat, hindi niya maiiwasang manakit ng kapwa. Dahil tingnan mo naman yung video kung paano siya inaasar ng kalaban niya sa basketball. Ikaw na lang mismo magdesisyon sa sarili mo, Ma'am Jonah Clemente, na alisin mo na si Boss Ethan sa buhay ni Setsu. At huwag mo nang hayaang gawing gatasan siya, utang na loob. Nakikita mo naman sa video na may mga implications na at may mga parang lumalabas na yung mga sintomas na madali na siyang mapagod dahil sa kanyang kapansanan. Tapos hinahayaan mo lang siya na pinaglalaruan ng isang content creator na walang utak din, mga kaplastic. Konsiderasyon. Ikaw mismo magde-decide para sa sarili mo, para sa anak mo. Balang araw, mangyayari at mangyayari ang mga sinasabi mo. Hindi pa sa ngayon. Maaaring hindi man siya maka-injured. Baka ito pa maging dulot ng paglala ng kanyang kondisyon.
Kasi itong ganitong klaseng kondisyon na Croson syndrome ay isang kondisyon na possibly na napaka-vulnerable na tao na pwedeng lapitin ng sakit, madaling mapagod, magkaroon ng sakit sa puso. Tingnan mo naman yung inborn na katawan niya. Abnormal lang kanyang development. Hindi ganun kaganda ang itsura niya. Tapos sasabayan pa ng stress sa mga kalaban niya sa basketball. Inaasar siya. Minsan may time na binabato siya sa mukha ng bola. Di ba kaya naaawa kay Boss Ethan, Ma'am Jonah? Kung gusto mong maging ligtas o maayos ang kalagayan ni Boss Ethan, kung mahal mo yung anak mo, ihiwalay mo siya kay Setsu. Itigil nyo na yung mapaggagatas nyo sa anak ninyo. Kau rin na mapupukol dyan. Sisisihin ka rin ng taong yan pagdating ng panahon. Kaso wala eh. O may pera ka rin eh. Ay nako, alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin talaga masisisi ang mga tao kung bakit marami na ngayon gumagawa ng videos, mga nagiging content creator at suddenly, yun ay dahil ito na yung pinakamadaling trabaho na pwedeng gawin ng isang tao, ang maging isang content creator. Kahit ano na lang binibideo, basta mag-trending, kumikita. Wala na silang pakialam kung nalalait na sila, nasasabihan na hindi maganda sa mga tao, as long as na kumikita naman. Yun kasi yung katwiran. So maling mindset yun mga kaplastic. Parang pinamumukha mo na okay lang na baboy-babuyin yung pagkatao mo, laro-laruin, pagtawanan ka ng ibang tao. Importante, kumikita ka naman sa social media. Marami namang ways para maging sikat nang hindi ka nananakit o hindi ka mapapahiya. Pero wag naman ganitong content. Maaaring sa iba good vibes yan, pero kung makikita mo yung environment kung paano maglaro si Boss Ethan, napaka-toxic na. Siya rin mismo yung nai-stress. Pinipilit na lang kasi walang isip yung tao. Hindi niya nare-realize na tinatarantado na yata ako ni Setsu. Parati na lang akong talo rito sa puntong ito tapos siya kumikita ng malaki sa Facebook. Diba? Hindi mo nga nakitaan na itong si Boss Ethan binigyan ng malaking pera ni Setsu. Kahit man lang pampacheck up man lang ng kanyang kasakit. Wala. So nangangahulugan, gatas na gatas siya kay Setsu. Pero yung pagdating sa financial needs, walang napapala si Boss Ethan sa kanya. Zero. So hanggang dito na lang ang aking opinion na tumahaba na rin ang aking mga content tungkol kay Setsu at kay Boss Ethan. Sana may makapigil o makatigil kay Setsu na ang makakapagpatigil lang naman dito walang iba kundi ang nanay niya na si Jonah. Siya lang naman ang makakapagpamitigate o makakaputol ng connection nila kay Setsu. Pero kung para sa kanya is wala lang yan at gusto niya na laging binubuyo ng mga kabataan niya itong anak niya, inahayaan na binubuli lang siya, nasa sayo na yan. Hindi mo rin masisisi si Boss Ethan kung bakit nananakit na siya. Kasi nga pinapakita ng mga kalaban niya sa basketball, katoksikan. O ikaw lang ang ikaw ang susi. Ikaw ang makakagawa ng paraan na maputol na yung itong kabaliwan na ginagawa ni Setsu sa kanya. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal babulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright.
Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.